Noong 2012 sa Summer Olympics sa London, kuminang ng husto ang star na batang Puerto Rican boxer na si Felix Verdejo Sanchez. Tinatawag siyang El Diamante, isa sa mga pinaka-promising na mga atleta ng kanyang bansa. Napakalaki ng kanyang posibilidad na manalo ng mga titulo at mga gintong medalya. Naniniwala ang lahat na mararating niya ang tuktok ng tagumpay sa larong palakasan. Noong 2021, muling umeri ang pangalan ng boksingero sa lahat ng media sa mundo. Pero sa oras na to, ang balita ay tungkol na sa malagim na insidenteng kinasangkutan nito. Kumusta? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang teenage attachment na naging isang uri ng adiksyong humantong sa isang malagim na trahedya. At tungkol din sa kung paanong ang may pinakamahusay na knockout fight noong 2014 na pinuri at prinomote ng 2 beses na Olympic champion na si Vasily Lomachenko ay dapat na nakatanggap ng parusang bitay ay sa halip na nasintensyahan na lang ng habang buhay na pagkakakulong. Kapansin-pansing sa kabila ng di may kakailang mga ebidensya at pag-amin ng kasabot ng boksingero, magpahanggang ngayon ay hindi niya pa rin inaamin na ang kanyang pagkakasala. Ang boksingerong si Felix Verdejo Sanchez ay ipinanganak sa Puerto Rico sa lungsod ng San Juan noong May 19, 1993. Lumaki siya sa isang medyo katamtamang malaking pamilya. Nung bata pa siya, pangarap niyang maging isang manlalaro ng baseball, pero isang insidente ang nagpabago ng kanyang plano. Nung 9 na taong gulang pa lang si Felix, isang kaibigan ng pamilya ang bumisita sa kanila kasama ang anak nitong lalaking kaedad niya. Naglalaro ang 2 bata sa bakuran nang bigla silang mag-away na nauwi sa suntukan. Agad naman silang pinaghiwalay ng kanilang mga magulang at sinabihan si Felix ng kanyang ama na kung gusto nito makipagsuntukan sa isang tao sa hinaharap, dapat ay nasa loob ng ring suot ang boxing gloves. At sa kahilingan nga ni Felix, dinala siya ng kanyang ama sa isang boxing gym sa kanilang lugar, kung saan ayon sa pag-aamin ni Felix, mula sa unang sesyon ng pagsasanay ay umibig na siya sa boxing. Sa edad na 16, nanalo siya sa Pan American Junior Championships. Makalipas ang 1 taon, napanalunan naman niya ang kampyonato ng kanilang bansa. At makalipas naman ang 1 taon, sumali siya sa Olympic Games sa London kung saan nakaabot siya sa quarterfinals. Sa parehong taon, nagsimula ang kanyang makinang na karera sa loob ng professional ring. Sa kabuuan, nagkaroon si Felix Verdejo ng 29 na laban na may 27 panalo. At noong 2014, kinilala siya bilang ang boksingero na may pinakamahusay na knockout fight laban kay Sergio Villanueva. Makalipas ang 1 taon, napanalunan naman ni Felix Verdejo ang kanyang unang championship belt na may titulong WBO Latino, na siyang dinepensahan niya ng 6 na beses sa loob ng 2 taon. Walang alinlangan na ang lahat ng mga nakapanood sa kanyang mga laban na ang binatang boksingerong ito ay makakagawa ng pangalan sa kasaysayan ng world boxing. Si Keishla Rodriguez naman ay ipinanganak noong November 1993 sa San Juan. Ang buong pangalang ibinigay sa kanyang kapanganakan ay Keishla Marlene Rodriguez Ortiz. May isa pa siyang kapatid sa kanyang mga magulang na sina Jose at Kela Rodriguez na si Berlice Nicole. May isa ring anak sa unang asawa ang kanilang ina na pinangalan ng Jonathan na sa kanila na rin lumaki. Si Keishla ay lumaking isang palakaibigang babae. Magaling siya sa paaralan at mahal niya ang mga hayop, kaya't pangarap niyang maging isang veterinaryo sa hinaharap. Ang kanyang matalik na kaibigan ay ang kanyang kapatid na si Berlice, na siyang pinagkatiwalaan niyan ang lahat ng kanyang mga sikreto at mga alalahanin. Nag-aral siya sa parehong paaralang pinapasukan ni Felix Verdejo na kaedad niya rin. Bata pa lang ay makakilala na ang dalawa at nang magbinata at magdalaga ay umusbong ang romantikong relasyon sa pagitan nila. Noong 2011, naghiwalay ang mga magulang ni Keishla. Lumipat sa kamag-anak sa Florida ang kanilang ina habang silang magkakapatid naman na nung panahong yon ay nasa hustong gulang na ay piniling manatili sa San Juan. Kahit matagal nang hiwalay na sariling namumuhay ang magkapatid, patuloy pa rin silang malapit sa isa't isa. Palaging nagtatawagan at sinasabi ang lahat ng mga nangyayari sa kanila. Sa edad na 18, si Felix, ang promising boxer na nagawang makasama sa Olympic Games, ay nakipagrelasyon sa isang aspiring model na batang babaeng si Elise Marie Santiago Sierra. Nung panahong yon, 14 years old pa lang si Elise at nag-aaral pa. Hindi din naman tutol ang mga magulang ni Elise sa kanilang relasyon. At noon pa man, marami na talagang tagahanga ang sikat at mahusay na boksingerong si Felix. Napapaligiran din siya ng atensyon ng maraming kababaihan.
Pero sa kabila ng seryosong relasyon nila ni Elise, nagpatuloy pa rin ang pagkikipagkita niya kay Keishla. Alam din ng kapatid ni Keishla si Berlice at ng nanay niyang si Kayla Rodriguez ang tungkol sa relasyon ng dalawa at tutol sila dito dahil malabo ang kanilang sitwasyon. Sa kabilang banda, iniisip ni Elise na nag-iisa lang siya at ang tanging mahal ni Felix. Naghahanda na rin siya para sa kanilang kasal at may matatayog na plano sa hinaharap para sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Alam naman ni Keishla na ikakasal na si Felix pero ayaw din naman siyang pakawalan nito. Isa pa, unang pag-ibig niya si Felix at sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa pa rin siyang siya ang talagang mahal nito. Noong 2016, pinakasalan nga ng boksingero ang batang si Elise na sa oras na yon ay halos 19 na taong gulang na. Isa na ring sikat na modelo si Elise noong panahon yon. May libo-libong followers sa social media at nagbukas na rin ng kanyang sariling beauty studio para sa mga eyelash extension. August ng parehong taon, ilang buwan lang pagkatapos ng kasal, nabangga ng kotse si Felix habang mabilis na nagmamaneho sa kanyang motorsiklo. Agad siyang dinala sa ospital na nasa malubhang kondisyon. Nagtamo siya ng mga pinsala sa kanyang ulo, mga pasa at maraming sugat sa katawan. Lubha namang nabahala ang trainer ng boksingerong si Ricky Marquez na mawawala sarili sa kasagsagan ng kanyang karera ang alagang si Felix. Pero si Felix, salungat sa nakakadismayang babala, ay mabilis namang gumaling at di nagtagal ay bumalik na rin sa ring. Noong September 2019, ipinost ng boksingero sa kanyang social media account ang isang larawan kasama ang buntis na asawang si Elise at makalipas nga ang isang buwan, isinilang ang kanyang anak na babae na pinangalan ng Miranda Verdijo Santiago. Sa publiko, si Felix ay mukhang isang mapagmahal na asawa, mapagmalasakit na ama at isang huwarang lalaki sa pamilya. Pero lingid sa kaalaman ng kanyang asawa, patuloy pa rin ang pagkikipagrelasyon niya kay Keishla na hindi naman makawala sa kanya. Inamin ni Elise kalaunan na nalaman niyang niloloko siya ng asawa. Pero sa bawat pagkakataon, maluha-luha itong sumusumpa na iiwan ang kanyang kalaguyo. Paulit-ulit namang sinusubukan ni Keishla na putulin ang masakit na relasyong ito pero hindi siya pinapakawalan ni Felix. Ni hindi niya magawang makipagrelasyon sa ibang lalaki dahil mariing nagbanta si Felix sa kanya na kung malalaman nitong may ibang lalaki si Keishla, hindi talaga maganda ang mangyayari sa kanila. At si Keishla naman na umibig na kay Felix mula pa nung high school ay patuloy pa rin sa pagmamahal sa kanya sa kabila ng lahat. Si Keishla gaya ng pangarap nito, ikinonekta ang buhay sa pangangalaga ng mga hayop at nakakuha ng trabaho sa isang veterinary clinic sa kanilang lugar. Inilarawan siya ng kanyang mga kasamahan bilang matapat, masipag at napaka-responsableng tao. Mag-isa siyang naninirahan kasama ang kanyang 2 aso at 1 pusa na mahal niya ng husto. Taong 2020, nabasa ni Elise ang palitan ng mga mensahe ni Felix at Keishla. Dahil dito, inaway ng husto ni Elise si Felix at pinalayas ng bahay. Nagbanta si Elise na magsasampa ng diborsyo at pagbabawalan si Felix na magkita ang kanilang anak. Malaki naman ang epekto ng mga banta ni Elise kay Felix nung panahong yon bilang karagdagan sa paghina ng karera nito. Kaya't ayaw niya muna ng karagdagan pang mga problema kung hindi naman kinakailangan. Matagal niya ring itinigil ang pagkikipagkita kay Keishla pero hindi niya pa rin ito pinapakawalan. Sinusubukan niya pa rin kontrolin bawat hakbang ni Keishla. Pagkatapos ng ilang buwang muling lihim na pagkikipagkita ni Felix kay Keishla, noong April 2021 nalaman ni Keishla na buntis siya. Bumili siya ng rapid test kaya't nakumpirma ang kanyang hinala. Una niyang tinawagan ang kapatid na si Berlice na alam ang komplikadong relasyon nito sa may asawang si Felix. Sinabi niya sa kapatid ang lahat. Hindi naman na kailangan ang pagpapalaglag dahil 27 years old na si Keishla at handa na ring magkaanak kahit na kailangang mag-isa niyang palakihin ang bata. Makalipas ang ilang araw, ipinaalam niya kay Felix ang balita. Umaasa sa kanyang puso na tatanggapin nito ang kanyang dinadala. Pero hindi natuwa si Felix. Nagalit lang to at sinabi sa kanyang pumunta ng doktor. At kung makukumpirma nga nitong nagdadalang tao siya, kailangan niya tong ipalaglag. Mariin namang tumanggi si Keishla, pero mas lalo lang nagalit ang boksingero at nagsimulang magbanta at iginigiit na ipatanggal ang ipinagbubuntis nito. Sinabi ni Felix sa kanya na sisirain lang ng batang yon ang kanyang reputasyon at hinding-hindi siya makakapayag.
Matapos ang pagpunta ni Keishla sa ospital, nakumpirma ngang buntis siya. Ngayon, mayroon na siyang sertipiko para patunayan ito. Tinawagan niya si Felix at sinabi dito ang lahat na lubos naman nitong ikinagalit. Sinisigawan na siya ni Felix na ipatanggal ang dinadala nito, pero mariin pa rin siyang tumanggi. Pagkatapos ay nagpasya ang buksingerong lihim silang magkita. Sinabi nito sa kanyang hindi siya naniniwala, kaya gusto nitong personal na magkita ang medical certificate. Sinabi niya kay Keishla na gabi sila magkikita sa hindi mataong lugar, na hindi naman na nakakagulat sa dalaga dahil talagang ayaw nilang makaakit ng atensyon sa ibang tao. Palagi nilang iniiwasang may ibang makakita sa kanilang magkasama. Ilang araw bago ang kanilang pagkikita, pinuntahan ng buksingero ang kanyang dating kaibigang si Luis Antonio Cadiz na nagtatrabaho sa isang lokal na tindahan ng makina at nagbebenta rin ng bawal na gamot. Maikling ipinaliwanag sa kanya ni Felix ang sitwasyon at humiling sa kanya ng tulong para iligpit ang kanyang buntis na kalaguyo. Dati nang mainit sa mata ng pulisya si Luis at ang isiping mabilanggo ang siyang ikinakatakot nito. Pero talagang mapilit si Felix, tinitiyak nitong magiging maayos ang lahat at hindi sila maaamoy ng pulisya. Bukod pa rito, ipinangako din sa kanya ni Felix na babayaran siya nito ng napakalaking halaga, kaya't pumayag na rin si Luis. Dahil meron ng kasabwat, tinawagan ni Felix si Keishla at sinabi ditong gusto niyang magkita sila sa gabi ng April 29 para kumpirmahin ang kanyang pagbubuntis at para na rin makapagpasya sa kung anong susunod nilang gagawin. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Felix, kaagad namang tinawagan ni Keishla ang kanyang kapatid na si Berliz at sinabi dito ang plano nilang pagkikita ni Felix. Umaasa pa rin siyang tatanggapin nito ang kanyang dinadala at hindi na ipapalaglag. Pero nakakaalarma para kay Berliz ang sitwasyon. Alam niyang pinagbantaan ni Felix ang kapatid, kung kaya nag-aalala siya baka may masama lang tung gawin kay Keishla. Tinawagan ni Berliz ang kanyang ina at ibinahagi ang kanyang mga alalahanin. Pero kahit dalawa na sila, hindi pa rin nila napigilan si Keishlang makipagkita kay Felix. Nung gabing yun, dala ni Keishla ang certificate galing sa doktor sakay ng kanyang sasakyan. Dumating naman si Felix sakay ng kanyang pickup truck. Nasa likod nito nagtatago si Luis. Agad na pumasok si Keishla sa sasakyan ni Felix at ibinigay dito ang resulta ng pagsusuri. Muling iginiit sa kanya ni Felix na ipatanggal ang dinadala nito, pero umiyak lang siya at mariing tumanggi. Dahil dito, nagsimulang mag-away ang dalawa at nauwi sa sigawan. Pagkatapos, biglang malakas na sinuntok ni Felix si Keishla sa ulo. Sa lakas nito, nawalan siya ng malay. Nang magkamalay siya, tinurukan naman siya ni Felix ng napakalaking dosis ng bawal na gamot na bigay sa kanya ni Luis dahil na rin sa kahilingan niya rito. Pagkatapos, katulong si Luis, dinala nila sa likod ng sasakyan si Keishla, kung saan mayroon na ring inihandang mga piraso ng kawad at isang konkretong bloke. Itinali ng dalawa si Keishla at pagkatapos tinakpan ng tarp para walang sinumang aksidenteng makakita. Bumalik si Felix sa loob ng kanyang sasakyan habang si Luis naman ang nagdala ng kotse ni Keishla. Saka magkasamang nagmaneho papunta sa tulay ng San Jose Lagoon. Halos walang tao dito paggabi. Nang masiguro ng dalawang walang ibang tao nakakita sa kanila, itinapon nila si Keishla sa tubig. Buhay pa ang kawawang buntis ng itinapon na nakatali sa kawad na may pampabigat na konkretong bloke. Saka ilang beses siyang pinaputukan para masiguradong hindi na siya mabubuhay pa. Saka umuwi sina Felix at Luis at iniwan ang walang kalaban-labang buntis na si Keishla. Unang nag-alala ang kanyang mga katrabaho dahil hindi nakapasok si Keishla. Napaka-responsable nito at hindi ito basta na lang liliban nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Dahil hindi niya sinasagot ang mga tawag, napagpasyahan na nilang tawagan ang kapatid nito para malaman kung anong nangyari. Matapos ring hindi siya makontak ng kapatid, pumunta na si Berliz sa bahay ni Keishla. Nang dumating, wala pa ring sumasagot sa pinto. Pero may sariling susi si Berliz, kaya't walang kahirap-hirap siyang nakapasok sa loob. Gayunpaman, tanging ang mga gutom na hayop lang ang kanyang naabutan. Ngayon, natataranta na si Berliz dahil maaaring may nangyaring masama kay Keishla. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina at sinabi dito ang lahat. Saka inireport sa pulisya ang tungkol sa kanyang mga hinala at ang mga banta sa kanyang kapatid. Tinawagan niya rin si Felix
pero sinabi nitong buong magdamag siyang nasa bahay kasama ang kanyang pamilya at hindi nakipagkita kay Keishla. Agad namang lumipat mula sa Florida patungong San Juan ang kanilang ina. Iniisip niyang baka dinala ni Felix si Keishla sa isang pribadong klinika at pinilit na magpalaglag kahit labag sa kalooban nito. Ayaw niyang isipin ang posibilidad na baka wala na ang kanyang anak na si Keishla. Una namang nagtanong-tanong ang mga pulis sa mga kapitbahay at mga katrabaho ng dalaga, pero wala silang napansing anumang kahinahinala, kaya't wala rin silang nakuhang anumang kapaki-pakinabang ng mga impormasyon. Ipinost naman sa sikat na social network ang pagkawala ni Keishla, humihiling sa sino mang nakakaalam tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya o kasalukuyang kinaroroonan nito. Mabilis na lumawak ang publisidad ng kaso at nang malaman na ang nawawalang babae ay matagal ng karelasyon ng sikat na si Felix Verdejo at dinadala pa ang anak nito, literal na pumila ang mga reporter para makapanayam ang sinuman sa mga miyembro ng pamilya ni Keishla. Hindi naman nagpigil ang mga kamag-anak ng dalaga at nagsalita tungkol sa kanilang mga hinala bukod sa iba pang mga bagay. Sinisisi nila si Felix Verdejo sa pangyayari. April 30 natagpuan ang inabandonang sasakyan ni Keishla sa silangang bahagi ng lungsod kasama ang kanyang mga dokumento at mga personal na gamit sa loob. Walang nakitang palatandaan ng anumang away sa loob na nagbigay naman ng kaunting pag-asa na mahahanap pa ng buhay ang may-ari ng sasakyan. May 1, isang dumadaang naglalakad sa tulay ng lagun ang nakapansin ng kakaibang hugis na kahawig ng katawan ng tao sa mababaw na bahagi ng tubig. Agad naman itong tumawag ng pulis na mabilis namang dumating sa pinangyarihan. At di nagtagal ay kinuha sa tubig ang naturang katawan ng isang babaeng malamang nakapareho noong ilang araw ng pinaghahanap ng buong lungsod. Dumating naman ang mga miyembro ng pamilya Rodriguez para kilalanin ang katawan. Umaasa hanggang sa huli na hindi yun si Keishla, pero sa kasamaang palad nawasak ang kanilang pag-asa. Ilang araw nang nasa tubig ang katawan at malaki na rin ang ipinagbago. Pero agad na nakilalang si Keishla dahil sa isang kapansin-pansing tattoo nito. Nang tumama sa press ang balita tungkol sa kakilakilabot na pagkakakuha sa katawan, agad na nag-alsa ang mga residente ng lungsod. Nagsimulang lumabas ang mga raling humihingi ng parusa para sa responsable o mga responsable. Nung araw ding yon, pinuntahan ng mga pulis si Felix Verdejo at dinala sa himpilan para sa pagtatanong. Pero mariin niyang itinanggi ang kanyang pagkakasangkot at sinabi na nung gabi ng pagkawala ni Keishla, nasa bahay lang siya kasama ang kanyang pamilya. Dahil sa wala namang ikakasampa sa kanya, pinakawalan din agad si Felix Verdejo. Isa sa mga pangunahing saksi ay ang asawa ni Felix na sa unang interogasyon ay umaming alam niyang may relasyon sina Keishla at ang kanyang asawa. Pero ngayon niya lang nalaman ang tungkol sa ipinagbubuntis nito. Higit pa rito, hindi niya kinumpirma ang alibay ng kanyang asawa sa pagsasabing wala sa bahay nila si Felix nung gabi ng pagkawala ni Keishla. Unang ginawa ng mga investigador ay suriin ang footage ng trapiko sa daan patungo sa tulay kung saan natagpuan si Keishla at nakunan nga ng kamera ang pickup truck ni Felix at ang sasakyan ni Keishla magkasunod na nagmamaneho. Pero malinaw na hindi si Keishla ang laman ng kanyang sasakyan. Sa parehong araw, kinuha naman ang sasakyan ni Felix para sa pagsusuri at sa loob ay may nakuha ngang buhok ni Keishla. Si Luis ang unang sumuko sa pulisya. Nangakong sasabihin ang buong katotohanan kapalit ng pinababang sentensya. Nakulong din si Felix pero tumanggi siyang makipagtulungan sa investigasyon. Hindi sumasagot sa mga tanong at patuloy na itinatanggi ang kanyang pagkakasala sa kabila ng pagkakaroon ng hindi maipagkakailang mga ebidensya. Nakuha kay Felix ang isang baril na siyang ginamit niya para barilin si Keishla mula sa tulay. Gayon din kinumpirma sa pagsusuring pare-parehong nagping ang mga cellphone ni na Felix, Luis at Keishla na nasa parehong lokasyon ng gabing yon. May 8 ang huling paalam kay Keishla at nasa buong balita ang seremonya ng kanyang liping. Ito ay isang uri ng aksyon para sa mga may kagagawan ng trahedya na maparusahan sa buong saklaw ng batas. Pati na rin ang isang aksyon para maakit ang atensyon ng publiko sa problema ng karahasan sa kasarian. Maraming mga Puerto Rican ang dumalo, kabilang ang mga artista, mga atleta, politiko at mga public figures na nagsalita din tungkol sa high-profile na insidenteng ito.
Sinampahan naman si Felix Verdejo ng pagnanakaw ng sasakyan, pagdukot, pagplano ng pagligpit ng tao at pagtapos sa hindi pa naisisilang na sanggol. Lahat ng mga to na magkasama ay maaaring magresulta ng parusang bitay. Pero sa simula pa lang, hiniling na ng mga kamag-anak ni Keishla sa korte ang hatol na habang buhay na pagkakakulong para sa mga salarin. Nais nilang magdusa ang mga to sa pagkakakulong sa natitirang bahagi ng kanilang mga buhay. Paulit-ulit namang naipagpapaliban ang pagdinig dahil sa pandemya, pero nung tagsibol ng 2021, ginanap ang pagdinig sa virtual mode. Napag-alaman ng korte na ang insidente ay ginawa ng 2 tao sa pamamagitan ng naunang pagsasabuatan na may partikular na kalupitan laban sa isang babaeng buntis. Naging posible ang pagkakabuo ng mga hanin ng mga kaganapan ng gabing yon at mga detalye ng insidente dahil sa pagpapatotoo ni Luis na hindi itinanggi ang kanyang pagkakasala. Inamin ni Luis na siya, sa kahilingan ng isang kaibigan, ang kumuha ng gamot na itinuro kay Keishla at siya rin ang may dala ng kawad at konkretong bloke para gamitin sa pagtapon kay Keishla. Pero patuloy na iginiit ni Felix ang kanyang hindi pagkakasangkot sa kaso. Kahit pa man hindi maaaring malubhang makaapekto sa sitwasyon ang kanyang mga sinasabi. Ang asawa naman ni Felix na si Elise na tumayo rin sa korte bilang saksi ng prosekusyon, halos kaagad pagkatapos maaresto ng asawa ay nagsampa ng diborsyo. Sinusubukan nitong huwag magpadaig sa nangyari. Itinoon nito ang atensyon sa kanyang negosyo at pagpapalaki sa kanyang anak. Ayon sa ilang ulat, hindi nagtagal nag-asawang muli si Elise Santiago. Inamin mismo ni Elise sa isang panayam na paulit-ulit siyang nakakatanggap ng mga hindi kilalang tawag at mga mensaheng may banta sa kanyang buhay maging ang kanyang anak na si Miranda. Marami kasi ang naniniwala na si Elise ang may pakanan ng pagtapos kay Keishla, pero walang nakitang anumang ebidensya para mapatunayan ang hinalang ito. Summer ng 2023, ang hurado na pamilyar na sa lahat ng ebidensya at narinig na rin ang patutuon ng lahat ng mga saksi, sa wakas ay handa nang magbigay ng huling hatol. Si Felix Verdejo at ang kasabot nitong si Luis Cadiz ay napatunayang nagkasala sa bawat isinampalaban sa kanila, pero sa kabila nito hindi pa rin sila nasisintensyahan. Ang susunod na pagdinig sa korte ay nakaschedule sa kalagitnaan ng November 2023. Malamang na ang parehong lalaking sangkot sa pagtapos kay Keishla Rodriguez at sa hindi pa nito na isisilang na sanggol ay malamang na makukulong ng habang buhay nang wala ng karapatang makaalis pang muli sa bilangguan. Hukay pa ng putol na katawan ng tao. Kumusta? Ngayon na titingnan natin ang karumaldumal na insidenteng nangyari sa second runner-up Miss Vietnam na si Hu Yunni. Ano nga ba ang tunay na nangyari at sino ang walang awang salarin? Gaya ng dati, pangkaraniwang araw lang yun para kay Mr. Tran Mandat, isang 31 years old na mangingisdang mula sa Lingnam, Hanoi. 12:30 ng tanghali noong October 13, 2023, namamangka siya kasama ang kanyang asawa sa Red River sa Village 2, Jiangzhou sa distrito ng Jialam. Ilang sandali pa sa kanilang pangingista, napansin ng mag-asawang may kakaibang bagay na lumulutang sa tubig, mga 30 meters mula sa dalampasigan. Inakala ng mag-asawa na binti ng manikin lang ang kanilang nakita. Pero habang papalapit sila dito, napagtanto nilang totoong binti nga talaga ng tao ang lumulutang na yon. Ayon kay Mr. Tran, dahil sa uri ng kanyang trabaho bilang mangingisda, palagi na siya sa Red River kaya hindi na bago sa kanya ang makatagpo ng ganoong mga bagay. Iniisip niyang malamang na bahagi lang yun ng katawan ng kung sino mang nagpatiwakal na naman sa Red River. Kaya lang sa may di kalayuan, tinawag siya ng isa pang mangingisda at sinabihang may nakita o manutong isang ulo ng taong sumapit sa tabing ilog. Dahil dito, napagtanto ni Mr. Tran na hindi lang to basta kaso ng pagpapatiwakal kundi isang karumaldumal na pagtapos ng isang tao. Mabilis siyang tumawag ng mga pulis na agad namang rumispondi sa pinangyarihan. Pagdating ng mga pulis, sinamahan sila ni Mr. Tran sa kung saan natagpuan ang mga putol na bahagi ng katawan. Bandang 3:30 ng hapon, bumalik sa pinangyarihan si Mr. Tran kasama ang kanyang asawa nang makapansin na naman sila ng kakaibang tanawin. Napansin nila ang isang bahagi ng lupang napapalibutan ng maraming malalaking langaw at parang may mga bakas ng bagong lagay na simento. Bahagya nila tong tiningnan. Kinuha nila ang ilang mga nakadagang bato at lumang kumot.
at tumambad nga sa kanila ang bagong lagay lang na semento. Dahil sa pakiramdam na parang may mali, muli siyang tumawag ng mga pulis. Nang marinig ang balita at mapagtanto kung gaano kalubha ang sitwasyon, agad na ipinaalam ng direktor ng Hanoi Police sa mga nakatataas sa Ministry of Public Security ang naturang insidente. Sa ilalim ng patnubay ng Deputy Director, nakipag-ugnayan ng Criminal Police sa lokal na tagapagpatupad ng batas at sa mga forensic team para masecure ang pinangyarihan at sinimulan ng pagsisiyasat pagsunod sa lahat ng mga legal protocol. Sinimulan ng mga pulis na alisin ang bagong gawang semento at dito nga tumambad sa kanila ang mas higit pang nakakatakot na eksena. May nakuha silang putol na katawan ng taong nakapalot sa isa pang kumot na iginapos sa lupid. Isinagawa ng pulisya ang forensic examination sa katawan sa pinangyarihan noong hapon ding yun. Pinalawak na rin nila ang kanilang paghahanap at muling nakakita ng ilang putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Lumabas sa resulta na ang katawan ay isang dalagang mga nasa early 20s. Naaagnas na rin to at walang suot na anumang damit. Matapos ang pagsisiyasat sa lugar, ipinadala ang katawan sa Doksang General Hospital para sa pangangalaka. Kalaunay kinumpirman ng mga lokal na otoridad na ang naturang pinagputol-putol na katawan ay isang beauty pageant contender at tinukoy sa investigasyon bilang si Ho Yun-ni na ipinanganak noong 2006 mula sa Badin, Hanoi. Second runner-up siya sa isang beauty pageant. Ayon sa pagsisiyasat, sinasabing pinagputol-putol ang katawan ng dalaga sa pagsisikap na sirain ang ebidensya. Nasungkit ng 17 years old na si Ho Yun-ni ang titulong second runner-up sa gitna ng matinding kompetisyon sa Vietnam Out Day Festival 2022. Kilala sa kanyang maagang namumukod-tanging mga pagtatanghal, siya ay isang estudyante sa Hanoi Academy of Theater and Cinema. Kasali rin siya sa sining, doubling, modeling at pag-arte. Ang kanyang naging tagumpay sa pageant ang siyang nakapagbigay palalo sa kanya ng mas marami pang mga oportunidad, kabilang ang mga fashion show, photoshoots at pag-i-endorso ng mga brands. Aktibo rin siya sa kanyang komunidad, madalas na i-highlight ang kanyang mga kawang gawa sa social media. Ang trahedya ng pagkawala ni Ni ay mas lalo pang pinatindi dahil sa hindi kanais-nais na paglabag sa kanyang privacy. Sa panahon ngayon kung saan maaaring maabot ng social media ang pinakasulok na bahagi ng buhay ng tao, mas lalo pang pinalala ang kalungkutan ng pamilya ni Ni ang labis na pagkalat ng mga imaheng naglalarawan sa naaagnas na katawan ng dalaga sa iba't ibang social media networks. Kaya't nagdesisyon na rin ang pamilya na ipakremate na lang ang labi ng dalaga. Sa lamay, binanggit ng nanay ni Ni ang dalaga. Sinabi niyang mag-isang naninirahan sa inuupahang apartment ang kanyang anak sa loob ng ilang buwan. Wala siyang naging balita dito simula noong October 11, 2023. Pagka-October 14, hiniling sa kanya ng pulisya na kilalanin ang natagpo ang katawan. Isang tingin pa lang sa larawan at ang natatanging lotus tattoo sa kanang bukong-bukong nito ay sapat na para makilala siya ng kanyang ina. Pero saka palang ganap na natanggap ng nanay ng dalaga ang kakilakilabot na katotohanan pagkatapos ng kumpirmasyon ng DNA. Sinabi ng ginang na matapos ang pageant, inatupag ng anak ang iba't ibang trabaho at namuhay ng tahimik. Naging malaking hamon naman sa mga pulis ang paglutas sa naturang kaso dahil na rin sa pagiging komplikado nito. Dahil sa kahindik-hindik na paraan ng pagtapos sa dalaga, naging sikat ang hindi pa nagkikilalang salarin. Kaya't desidido ang mga pulis na malutas ang naturang kaso at nananawagan sa suporta ng pulisya sa 63 mga probinsya para mahanap pa ang iba pang nawawalang bahagi ng katawan ng dalaga. Daang-daang mga pulis ang pinakalat para sa malawakang paghahanap. Nang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng biktima, gumamit ang pangkat ng investigasyon ng malawak na hanay ng mga profesional na pamamaraan mula sa forensic hanggang sa pagsusuring kemikal para matukoy at mahuli ang salarin. Pagsapit ng 11 PM noong October 14, 2023, pagkatapos ng masinsinang pag-verify at pagsisiyasat, sa pinagsanib na pwersa ng Hanoi Police at Saigon Provincial Police, natagpuan at inaresto nila ang pinaghihinalaang si Tadoy Can, isang 38 years old na lalaking mula sa Tay Binh Province na kilalang kaibigan ng ama ng dalaga. Inaresto si Can sa kanyang sariling tahanan kung saan siya nagtangkang saktan ang sarili habang lumalapit ang mga pulis.
Sa isang press conference noong hapon ng October 16, 2023, inihayag ni Major General Nguyen Tan Tung, Deputy Director ng Hanoi Police, na ang mga legal na paglilitis ay sisimulan laban sa pangunahing pinaghihinalaan para sa pagtapos sa 17 years old pageant contender. Ibinunyag ng mga pulis na nagkaroon ng malapit na relasyon si Khan at ang dalagang si Ni simula nung unang bahagi ng 2023. Madalas silang nakikitang magkasama at sa araw ng pagtapos sa dalaga, magkasamang kumain ang dalawa bago hinikayat ni Khan ang dalagang sumama sa kanya sa pribadong silid kung saan niya ginawa ang pagligpit dito. Inamin din ni Khan na malapit nga ang relasyon nila ng dalaga. Gayunpaman, kung ang nasabing relasyon ay romantiko ba o hindi, ay nananatili pa ring iniimbestigahan, lalo na't hindi na maibibigay ng dalaga ang kanyang panig ng kwento. At ang tanging sinabi lang naman ni Khan ay malapit silang dalawa. Nalaman sa investigasyon na pinahiram ni Khan ang dalaga ng 50 million Vietnamese dong o mahigit 114,000 pesos. Sa kabila ng paulit-ulit na paniningil ni Khan, hindi talaga nagbayad ang dalaga. Gabi ng October 10, 2023, nauwi sa malagim na insidente ang pagtatalo ng dalawa sa apartment ni Khan dahil sa hindi binabayarang utang ng dalaga. Pagkatapos nilang magkasamang kumain ng hapunan nung gabing yun, magkasamang bumalik sa apartment ang dalawa at doon na nga tumindi ang kanilang argumento. Sa init ng pagtatalo, inatake ni Khan ang dalaga gamit ang isang malaking kutsilyo. Isang tama sa dibdib ang dahilan, kaya't agad na nalagutan ng hininga ang dalaga. Pagkatapos, inilipat ni Khan ang katawan mula sa kwarto hanggang banyo kung saan niya to pinagputol-putol gamit ang malaking pangkatay na kutsilyo. Inilagay niya ang mga pinagputol-putol na bahagi ng katawan sa isang puting styrofoam box saka tumawag ng taxi para ihatid siya sa Mayoban malapit sa Red River. Nang makaalis na ang taxi, dinala ni Khan ang kahon sa Red River. Ikinalat ang ilang pinagputol-putol na bahagi ng katawan sa tubig at ibinaon naman ang iba sa tabi ng pampang. Para hindi makita, bumalik si Khan sa pinagbaunan niya ng katawan. Madaling araw noong October 13, saka isinemento ang pinaglagyang hukay. Pagkatapos, tumakas si Khan papunta sa kanyang bayan sa distrito ng Kianchong, lalawigan ng Taibin sakay ng bus. Dito, kilala siya sa kanyang komunidad bilang isang individual na walang anumang nagawang masama. Umalis lang si Khan dito at lumipat sa Hanoi kasama ang kanyang pamilya para sa mas magandang edukasyon at mga oportunidad sa trabaho. Pagkatapos magpakasal, umuwi siya sa kanyang bayan saglit bago muling bumalik sa Hanoi kasama na ang kanyang asawa. Inalarawan siya ng mga tao dito bilang matangkad at may hitsura na may mabait na asawa. Labis na ikinagulat ng bayan ang pagkakasangkot ni Khan sa karumalduman na insidente. Napag-alaman ding hiwalay na rin pala si Khan sa kanyang asawa at mga anak. Kabilang sa kanyang professional background ay ang matagumpay niyang electroplating sa ginto't pilak at nagtatrabaho sa mga ceramics malapit sa negosyo ng kanyang tiyuhin. Sa kalaunan, binawasan niya ang kanyang pagkikilahok sa mga trades na to at ipinaubayan na lang sa kanyang mga magulang habang nag-iiba ang kanyang mga interes. Namamahala siya ng karaoke venue, isang bear club at lumalahok sa mga lokal na libangan gaya ng pangingista at sapong. Habang patuloy ang pagbubukas ng legal na proseso at nagsisikap ang pulisyang mabuo ang kanilang kaso, nananatili namang nasa kustodiya si Khan pero hindi pa formal na sinampahan. Sa uri ng katangian ng insidente at sa mga nakalap na ebidensya, malamang na mahaharap si Khan sa iba't ibang mabibigat na kasong tutugma sa bigat ng kanyang pagkakasala. Ayon kay Attorney Tam Van Kung, umaasa silang mapapatawan ng matinding parusa ang salarin. Naniniwala rin ang head ng Genfap Law Office na kung isa sa alang-alang ang mga resulta ng paunang pagsisiyasat, magpapatuloy ang mga otoridad sa pagsampa ng kaso laban kay Khan sa pagtapos nito sa dalaga ayon sa Article 123 ng 2015 Penal Code na binago noong 2017. Sinabi niya na ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng artikulong ito ay maaaring mula sa 12 to 20 years hanggang habang buhay na pagkakakulong o parusang bitay. Sinabi ni Mr. Kung na kung may matutuklasan pa na karagdagang mga kasalanan ni Khan sa panahon ng pagsisiyasat ay magsasampa rin ng karagdagang mga kaso at kung mayroon ding mahahanap na kasabwat, maging ito man ay haharap din sa pag-uusig.
Ang komunidad na nagugulumihanan pa rin sa pagkabigla ng gayong karumaldumal na insidente ay umaasa sa sistema ng hustisyang matitiyak na mailapat ang buong lawak ng batas sa walang awang salarin. Ang hindi napapanahong pagkawala ng dalagang Sini sa mundo na minarkahan ng karahasan at trahedya ay hindi lang nag-iwan ng labis na sakit sa mga taong nakakakilala sa kanya, kundi sumasalamin din sa mga estrangherong naantig sa kanyang kwento. Sa harap ng ganitong kasuklam-suklam na aksyon, ang pag-asa ay para sa legal na paglilitis para magpatuloy ng walang pagkaantala o pagkiling na umaasang hahantong sa isang makatarungang hatol na nagtataguyod ng mga prinsipyo ng batas at ang mga taong nasasakupan nito. Sa Korean dramang Casino, gumawa ng masama ang karakter na si Charlie na hango sa totoong buhay na pangyayaring naganap sa taniman ng tubo dito sa Pinas. Nagpapatakbo siya ng seafood company dito sa bansa at nagbigay kanlungan sa 3 Koreanong tumakas sa kanilang bansa dahil sa kaso ng pananalapi kapalit ng kanilang malaking pondo para tustusan ang kanyang negosyo sa pagsusukal. Nang magkaroon ng pagtatalo sa pamamahagi ng pera, nauwi ang argumento sa pagtapos niya sa 3 nasabing Koreano. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang insidenteng nangyari sa taniman ng tubo sa Bacolor at nang pasimuno si Park Kwang-yeol. Umaga ng October 11, 2016, isang magsasaka sa Bacolor ang nakakita ng maraming dugo sa kanyang taniman ng tubo. Sa di kalayuan ay natagpuan ng naturang magsasaka ang mga wala ng buhay na katawan na walang awa at basta na lang itinapon sa taniman. Nakatali ang kanilang mga kamay at paa at may mga tama ng bala sa ulo. Matapos ang paunang pagsisiyasat, nalaman ng mga investigador na ang mga katawan ay mga Koreano. Ang mga ito pala ay mga hayaps mula sa isang kumpanya ng pamumuhunan na matatagpuan sa Sucheong, Seoul, South Korea. Sa unang bahagi ng taong yon, lumikha ang naturang kumpanya ng isang FX trading system para mahulaan ang mga pagbabago sa currency sa hinaharap at pagpapalaki ng mga kita habang nang-iingganyo ng mga mamumuhunan. 4 sa kinatawan, 1 ang nahuli at nasentensyahan ng humigit kumulang 1 taon at 6 na buwan sa Korea. Pagkatapos ng 1 taon mula nang maitatag ang korporasyon at sa pagtugis ng kapulisan dahil sa bawal na pangangalap ng pondo, ang natitirang 3 na sina Mr. Park, Mr. Meng at Mr. Shim ay tumakas ng Korea dala ang perang nasa 13.8 billion won o nasa higit 573 million pesos mula sa 260 mga namumuhunan. Pagkatapos sa ilang buwan lang mula nang tumakas ang 3 ng Korea, natagpuan naman silang walang awang iniligpit sa taniman ng tubo dito sa Pinas at wala na rin ang malaking perang itinakas nila. Nagsimula ang pagsisiyasat sa paghahanap ng mga lead sa naturang insidente. Pero mahigpit ang imbestigasyon ng Pilipinas, umaasa sa Korean team na nasa baba. Kaya't kinailangan ng Korea na magpadala ng mga forensic squad at mga profiler sa Pinas. Sa pinagsamang imbestigasyon, hinalughog ng grupo ang bahay ng mga biktima at nakakuha ng mga fingerprints ng 2 indibidwal mula sa isang lata ng Coca-Cola. Bukod pa rito, nakita rin ang DNA ni Park Kwang-yeol sa tape na ginamit para igapos sa mga biktima. Sa pamamagitan ng mga CCTV at pagtatanong sa mga saksi, sina Park Kwang-yeol, isang casino operator dito sa bansa, at isang Koreanong nagngangalang Kim Chun-soo ay natukoy bilang mga salarin sa likod ng insidenteng nangyari sa taniman ng tubo. Isinilang noong September 15, 1978, si Park Kwang-yeol ay nasa negosyong pamamahagi ng seafood sa Korea ay patuloy na itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa panahon ng unang panayam na isinagawa ng komunidad ng Korea dito sa bansa kasunod ng pagtapos sa 3 Koreano. Sinubukan niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang website at pagbibigay ng makatotohanang alibay. Sinabi niyang may biglaan siyang meeting sa Maynila nung gabi ng insidente at pumunta sa isang local fast food restaurant. Sa kabila ng pagsisikap niyang linisin ang kanyang pangalan, hindi nagtagal bago siya naging pangunahing pinaghihinalaan para sa pagpapasimuno sa pagligpit sa 3 Koreano, ibinilang na siya sa mga babantayan ng pulisya. Ang kwento ay ang mga biktima ay tinukoy ng kapatid ni Kwang-yeol na nasa parehong magulong negosyo ng pananalapi. Sinabi niya na tumakas ng Korea papuntang Pinas ang mga biktimang Koreano at naglagay ng 700 million won o nasa mahigit 27 million pesos sa isang casino safe. Kasinong nagkataong pinapatakbo naman ni Park Kwang-yeol.
Bilang kapalit sa pabor na to ng pananalapi, binigyan sila ni Wang Yul ng santuaryo. Pero biglang lumala ang mga bagay-bagay nang si Wang Yul, ang may-ari ng papaluging kasino, ay hinikayat ang 3 Koreanong ibuhos ang kanilang pondo sa bumagsak niyang negosyo na nangakong babayaran sila sakaling maglalagay sila ng puhunan. Pero nang singilin na siya ng mga to na ibalik na ang kanilang pera, uminit ang sitwasyon na humantong sa malagim na pagtapos sa 3 Koreano. Hinimok ni Wang Yul si Kim Chun-soo na dating namuhunan sa kanya ng 50 million won o nasa 2 million pesos na kanyang negosyo sa Korea na hindi kailanman nakatanggap pa ng anumang bayad mula sa kanya at pinangako ang babayaran niya to ng 100 million won o higit 4 million pesos na pumunta ng Pinas dahil meron siyang mga ipapaligpit. Matapos silang mailigpit, ginastos ni Wang Yul hindi lang ang 2.8 million won o nasa 116,000 pesos na nanakaw nila mismo sa mga biktima, kundi pati na rin ang 750 million won o higit sa 31 million pesos na ipinagkatiwala ng mga to sa kanya. Nagpatotoo naman si Kim Chun-soo kalaunan na talagang si Wang Yul ang kumalapit ng gatilyo at naroon lang siya para tumulong. Habang si Park Wang Yul naman na sobrang kampante at napakataas ng kumpiyansa sa sarili ay masyadong minaliit ang kakayahan ng pulisya ng Pinas pati na rin ang pulisya ng Korea. Gayunpaman, mabilis ring nahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Mabilis ring naaresto si Kim Chun-soo nang bumalik siya ng Korea. Pero hindi naging madali ang paghuli kay Wang Yul na nananatili pa rin ng Pinas. Gayunpaman, gumawa ng pagbabago ang dedikasyon ng Korean Desk Inspector na si Lee Ji-hoon sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga leads mula sa isang tissue napkin na nakita sa isang larawan sa social media na na-upload ng nobya ni Wang Yul at napag-alaman na ang tissue napkin na yon ay pag-aari ng isang restaurant na nasa isang kondo sa Maynila. Kaya't sa wakas, November 17, 2016, nahuli si Park Wang Yul 37 days pagkatapos ng malagim na insidente. Pero ang pag-arestong yon ay hindi ang pagtatapos ng kasong ito, kundi isang pambungad pa lang sa kakaibang kabanata. Matapos mahuli sa pagtatapos ng 2016, si Park Wang Yul na dapat ay nakakulong ay nakita umanong nagbabanta sa isang Korean expat na ibalik ang kanyang puhunan. Nagulat naman ang Korean community nang makita si Wang Yul na dapat ay nasa likod ng mga rehas ay malayang gumagala sa mga lansangan at naiulat pang armado. Hindi nagtagal, nakarating sa Korea ang naturang balita. Kahit na habang nakakulong sa isang panayam sa isang Korean na palabas ng pagsisiyasat, mukhang relax at parang hindi man lang nababahala si Wang Yul. Pinapanatili pa rin ito ang kanyang pagiging inosente na para bang nasa isang kaswal na pahinga lang ang pagkakakulong. Gaya ng kinakatakutan ng marami, pagkatapos lang ng ilang buwang pagkakakulong, nagawang makatakas ni Wang Yul. Pero noong June 2017, 3 buwan pagkatapos niyang makatakas, muli siyang nahuli ng mga kapulisan ng Korea at idinagdag sa mga isinampalaban sa kanya ang pagdadala ng bawal na gamot. Noong una, inakala nilang ang bawal na gamot na yon ay personal na gamit ni Wang Yul. Ang hindi nila alam, ito ay kaunting pahiwatig sa kung anong mas malala pang paparating. Sa buong taon ng 2018, patuloy na pinipilit ng Korean Ministry of Justice ang ekstradisyon ni Wang Yul. Nagpapadala sila ng maraming kahilingan dito sa bansa. Kaya lang patuloy na naaantala ang proseso. Binanggit ng kapulisan na ang kasalukuyang paglilitis kay Wang Yul para sa pagkakasangkot nito sa pagtapos sa 3 Koreano bilang dahilan ng pagkakaantala. Samantala, nananatili namang hindi pa rin nakukuha ang 13.8 billion won o mahigit 519 million pesos na ninakaw mula sa 3 Koreanong tinapos sa taniman ng tubo. Habang nagpapatuloy ang misteryong ito, kakaiba namang nagsimulang yumaman ang mga nauugnay sa operasyon ni Wang Yul. Nakabili ang mga to ng mga ari-arian at mga sasakyan. 2019, sa paglilitis sa Tarlac, muling isinagawa ni Wang Yul ang kanyang pangalawang pagtakas nang inireset ng korte ang paglilitis dahil sa hindi nakarating ang nakatalagang prosekusyon. Sa pagkakataong to sa pamamagitan naman ng paglusot sa bentilasyon ng banyo. Isinagawa ni Wang Yul ang pagtakas nung pabalik na ang grupo sa piitan at tumigil saglit sa isang kainan para mananghalian. Nakakagulat na naupo lahat sa mesa ang kanyang mga bantay para umorder ng pagkain at hinayaan lang si Wang Yul na mag-isang pumunta ng banyo.
Dito na rin nagsimula ang usap-usapan na baka sinadya ang pagpapatakas kay Hwang Yul na gustong ipa-extradite ng Korea. Kalaunan, nasuspindi naman ang kanyang mga bantay at sinampahan pa ng kaso. Kapansin-pansin din na sa loob ng kanyang 2 taong pagkakakulong bago siya muling makatakas, nakipag-alyansa si Hwang Yul kay Kim Jong-ryul na kilala bilang Sarah Kim, na kilalang isang malaking taong nagbebenta ng bawal na gamot sa Southeast Asia. Ayon naman sa isang lokal, nasangkot umano si Hwang Yul sa pagbebenta ng bawal na gamot habang nasa kulungan bago pa ang kanyang unang pagtakas. Sinabi niyang natutunan umano ni Hwang Yul ang mga detalye at pamamaraan mula kay Sarah Kim. Nakipagkasundo umano si Hwang Yul kay Kim na magkikibahagi sa pagbebenta ng bawal na gamot sa Korea at magbibigay ng bahagi ng kita bilang kapalit ng pagkakataong makatakas at makakuha ng kapangyarihan. Sinasabing hindi din umano lihim sa mga Koreanong nasa Pinas na habang nasa piitan si Hwang Yul, tinatangka pa rin umano nitong magpusilit ng bawal na gamot sa Korea. Naghinala ang isang Korean na expat sa laman ng package na hiniling na ipadala niya para kay Hwang Yul. Nang sinuri niya ang naturang package, tumambad sa kanya ang napakaraming bawal na gamot na itinago sa loob ng plancha, kaya't agad niya rin itong inireport. Ang mga larawang nagdodokumento ng mga nakitang itinagong bawal na gamot ay kinuna noong August 2018. Mula noon, dumami na ang mga balitang nauugnay sa bawal na gamot sa Korea. Noong taon ding yon, 2018, ang balita tungkol sa Burning Sun scandal ay yumanig sa buong South Korea. Ibinunyag nito ang malalim na katiwaliang kinasasangkutan ng pulisya ng Gangnam at ng mga kilalang celebrity na nag-udyok ng malawakang pagsugpo sa mga insidenteng nauugnay sa bawal na gamot. Sa panahong to, ang dating K-pop star na si Park Eun-chun at ang kanyang dating kasintahang si Hwang Hana, ang apo ng founder ng Namyang Dairy Products, ay pinagkaguluhan dahil sa mga kaso ni Hwang sa pag-abuso ng bawal na gamot. Umani naman ng pagsusuri ng publiko ang pagkakasangkot ng apo ng nasabing negosyante. Naging sanhi naman ito ng pagkakalantad ng Telegram room para sa bawal na gamot at kung paano nila binago ang mga paraan ng pagbebenta ng nasabing mga droga. Pagkatapos ng 2021, muli na namang nadawit ang pangalan ni Hwang Hana dahil sa pinaghihinalaang paggamit nito ng bawal na gamot, kasama ang kanyang asawang si Mr. Oh at ang kaibigang si Mr. Nam. Sa pagsisiyasat na to, muling lumitaw ang pangalan ni Park Hwang Yul na nakatakas dito sa Pinas. Sa pagsisiyasat, napag-alaman na ang kaibigan ni Hwang na si Mr. Nam ay hindi lang basta kaswal na bumibili at gumagamit ng naturang bawal na gamot. Naiugnay rin siya sa Vatican Kingdom, isang kilalang network sa pagbebenta ng bawal na gamot sa loob ng Telegram na laganap sa Korea nung panahong yon. Ito ay isang uri ng organisasyon ng bawal na gamot na nagbukas ng mga channel para sa madali ang pagbili online ng mga nasabing bawal na gamot sa panahon ng COVID-19. Matapos masuri ang warrant of arrest ni Hwang Hana at tinanggihan ang lahat ng isinampal laban sa kanya, nahuli naman ng individual sa likod ng Telegram ID ng Vatican Kingdom. Kasunod nito, noong January 21, 2022, nasintensyahan si Hwang Hana ng 1 taon at 8 buwang pagkakakulong. Ang Vatican Kingdom ay isang operasyon ng bawal na gamot na pinamamahalaan ng isang 26 years old na nag-orkestra ng maraming Telegram channel para sa pagbebenta ng mga to. Pangunahing nakataon ang channel na to sa mga parokyanong kabataan at mga young adult ng South Korea. Ang utak sa likod ng malawakang network ng bawal na gamot na to ay si Park Hwang Yul. Sa papel na sanksyon, isang supplier ng mga channel sa Telegram at sa pamamagitan ng isang intermedyaring kilala bilang Hasyun, gumawa si Hwang Yul ng bawal na gamot dito sa Pinas. Para hindi agad masilip ng kapulisan, gumamit siya ng distribution method na kilala bilang paghahagis. Iiwan ang mga nabiling bawal na gamot sa mga paunang natukoy na lokasyon para doon nakunin ng mga mamimili. Isang prosesong pinadali ng isang grupong binubuo ng 10 middlemen. Ang South Korea, na dating kilala bilang bansang may napakababang sirkulasyon ng bawal na gamot, ay nayanig sa pahayag na si Park Hwang Yul ang nasa likod ng pagbebenta ng tinatayang 60 kilograms ng bawal na gamot buwan-buwan. Tinatayang humigit kumulang 30 billion won o mahigit 1.2 billion pesos. Ang dati niyang karanasan sa negosyong seafood na nangangailangan ng mataas na kahusayan at kakayahan para sa pagiging dapat palaging sariwa ay tila't hindi inaasahang siyang nakapagbigay sa kanya ng mga kasanayan na kailangan
para sa pagpapatakbo ng isang sopistikadong network ng pagbebenta ng bawal na gamot. Mas lalo pang naging tanyag si Park Wang-yul nang malaman ng marami na siya rin ang pangunahing salarin sa likod ng pagtapos sa 3 Koreano sa taniman ng tubo sa Bacolor. Dahil dito, nagsimulang dumagsa ang mga tip na humantong sa pagkakadakip sa kanya ng mga pulis ng Pinas sa rehiyon ng Laguna noong October 28, 2020. Habang si Kim Chun-soo naman na idinawit bilang kasabwat niya sa pagligpit sa naturang mga Koreano sa taniman ng tubo ay nasintensyahan ng 30 years na pagkakakulong sa South Korea mula pa noong 2017. Nasintensyahan din ang mga miyembro ng Vatican Kingdom ng 10 taong pagkakakulong. Pagsapit ng 2022, si Park Wang-yul ay hinatulan ng pinagsama-samang sintensya ng 60 years na pagkakakulong dito sa Pilipinas para sa pagtakas, bawal na gamot at pagtapos ng 3 katao. Ayon rin sa ibang mapagkukunan, si Park Wang-yul na ngayon kilala na sa malakihang pagtutulak ng bawal na gamot sa South Korea na nahatulan din dahil sa pagtapos sa 3 Koreano ay mukhang may malaking impluensya kahit nasa loob ng piitan. Ayon sa mga ulat, itinuturing siyang VIP sa loob. Sinasabing malamang ito ay dahil sa masamang impluensya ng kanyang kayamanan sa loob ng piitan. Ang kanyang katayuan bilang isang mayamang bilanggo ang di umano'y dahilan kaya't naging target siya para sa mga naghahangad na makinabang mula sa kanyang yaman. Kaya't maganda ang pagkikitungo sa kanya at posibleng maging daan kahit sa muling pagtakas niya sa hinaharap. Ang alalahaning posibleng muling pagtakas ay mas lalong pinalubha dahil sa nakaraang pagbebenta ni Wang-yul ng bawal na gamot sa Korea, kung saan kumita siya ng 30 billion won o mahigit 1.2 billion pesos kada buwan. Natatakot silang ang malaking kita na to ay maaaring makapagbigay kay Wang-yul ng mga paraan sa mga tiwaling opisyal at muling makatakas. Samantala, palagi pa ring naaantala ang proseso sa kabila ng patuloy na pagtatangka ng South Korea na i-extradite si Wang-yul para harapin ang hustisya sa kanilang bansa. Sinasabing hindi umano tumutugon ang kapulisan ng Pinas sa mga kahilingan para sa pansamantalang hakbang sa extradition. Sa ngayon, nananatili pa rin ang mga paratang na si Park Wang-yul ay patuloy na nag-oorganisa ng mga pagbebenta ng bawal na gamot mula sa likod ng mga rehas sa pamamagitan ng mga miyembro ng kanyang organisasyon na hanggang ngayon ay nananatili pa ring malaya. Inilalarawan ng sitwasyon ang mga hamon ng international na pagpapatupad ng batas at extradition, lalo na kapag tungkol sa mga salaring may mga mapagkukunan para samantalahin ang mga sistematikong kahinaan. Ang kaso ngayon ay pinangalan ng pinakabihirang kasong nangyari sa lahat. Gumamit ang salarin ng pinakakakaibang sandata para sa kanyang masamang plano at muntikan pa siyang maabsuelto. Pero dahil sa masusing pagsisiyasat, napatunayang hindi aksidente kung bakit talagutan ng hininga ang biktima kundi sadyang tinapos. Kung paano ito napatunayan ay siya pong ating tatalakayin. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isang pinakabihira at kakaibang kasong nangyari sa Kerala, India at kung paano napatunayang hindi aksidente kundi sinadya ang naturang insidente. Dadalhin tayo ng kaso ngayon sa rehiyon ng Kerala na nasa estado ng tropical na Maldives Coast ng India. Dito nakatira ang mag-asawang sina Suraj Kumar at Uthra. Ikinasal sila noong 2018. 27 years old si Kumar nung maganap ang insidente at 25 years old naman si Uthra. Nakakilala ang dalawa mula sa matchmaking service. Sikat sa Asia at East Asia gaya ng Japan, Korea at China. Isa tong serbisyo kung saan tinitingnan ang background at personalidad ng isang tao at itutugma sa mga potensyal na naghahanap ng seryosong relasyon at mapapangasawa. At mahal ang serbisyong ito para tong half-arranged marriage sa kaso ni Kumar at Uthra. Gayunpaman, hindi nagmula sa mayamang pamilya si Kumar. Isa siyang empleyado sa bangko. Tricycle driver ang kanyang ama habang nasa bahay lang ang kanyang ina. Kaya si Kumar mismo ay wala ring masyadong pera. At sinasabi na dahil din sa lumaki siyang walang pera, para siyang nagkaroon ng matinding kasakiman pagdating sa pananalapi. Habang ang magandang 25 years old naman na si Uthra ay may learning disability at ayon sa kanyang kapatid na si Vishu, sa paghahanap ng makakapareha, gusto nilang makahanap ng taong makakapagpasaya kay Uthra.
Sinabi nilang naiiba ang dalaga dahil nahihirapan itong matuto, kung kaya gusto nila ng isang lalaking maaaring mag-alaga sa kanya. Hindi nila tinukoy kung anong eksaktong uri ng kapansanan mayroon si Othra, pero sinabi nila na naaapektuhan ng naturang kapansanan ang kakayahan nitong humusga. Hindi nito alam kung pinagkakaisahan na ba siya o hindi. Tanging kabaitan lang ang nasa puso ng dalaga at tumatanggap lang ng utos. Napakahina nito, kaya't naghahanap ang kanilang pamilya ng lalaking tatanggap sa dalaga bilang asawa. Sa kasong to, ang pamilya ng babae, ang pamilya ni Othra, ay ang nagbigay ng malaking dowry sa pamilya ni Kumar nang sila ay ikasal. Karaniwan ito sa mga tradisyonal na kultura na umiiral pa rin sa Asya hanggang ngayon, kung saan kadalasan ang panig ng pamilya ng lalaki ang nagbibigay ng malaking dowry sa panig ng pamilya ng mga babae. Pero sa kasal ni Kumar at Othra, tinanggap ni Kumar ang dowry mula sa pamilya ng kanyang asawa, ang mga nasa 720 grams na ginto, isang sedan at 500,000 rupees o mahigit $6,000 na cash. Sa kasalan ni Kumar at Othra, maaaring ganito ang dowring ibinigay ng pamilya ni Othra sa pamilya ni Kumar dahil may kapansanan ng dalaga. Maraming tao ang hindi handang alagaan ang isang taong may kapansanan at sinasabing dahil dito kaya kailangang magbigay ang pamilya ni Othra ng malaking dowry sa pamilya ni Kumar. Sa India, kadalasan ang panig ng babae ang nagbibigay ng dowry sa lalaki, pero may iba naman na hindi na humihingi ng dowry. Nakadepende pa rin sa lalaki at kung saang rehiyon sila nabibilang. Isang taon sa kanilang pagsasama, biniyayaan na ang mag-asawa ng isang anak na lalaki. Sa panlabas, parang napaka-perpekto ng naging arrangement. Nakahanap ang pamilya ni Othra ng lalaking handang mag-alaga sa kanya. Pero sa loob ng pamilya ni Kumar, hindi ganon kaganda gaya ng paniniwala ng lahat. Sa loob ng isang taon nilang pagsasama, sa isip ni Kumar, abala na sa kanya ang kanyang asawa. Sawa na siyang alagaan ito. Hindi din naman pamilya ang turing ni Kumar kay Othra. Para sa kanya at sa kanyang buong pamilya, simbolo ng pera si Othra at ang pamilya nito sa kanila. Palaging humihingi ng bayad ang pamilya ni Kumar sa pamilya ni Othra. Nagpabili sila ng mga muebles at mga kagamitan sa loob ng kanilang tahanan. Dahil sa kanila nakatira si Othra, kahit anong gusto nila hinihingi nila sa pamilya nito. Idinadahilan na kakailanganin ng mga yun ni Othra. Nagpabili din ang mga magulang ni Kumar sa pamilya ni Othra ng isa pang sasakyan para sa kanilang sarili at hiniling pa nilang pag-aralin pati ang kapatid ni Kumar. Sinasabi na ang kawalang katatagan ng pag-iisip ni Othra ang siyang ginawang sandata ng pamilya ni Kumar para makahingi ng kung ano-ano sa pamilya nito. At parang nakaposas naman ang pamilya ni Othra. Wala silang magawa kundi ibigay ang gusto ng pamilya ng asawa nito. Napabalita din kalaunan na pisikal ding minamaltrato ng pamilya ni Kumar si Othra. Siya din ang gumagawa ng lahat ng mga gawaing bahay para sa kanila. Naiulat din na pumayag ang tatay ni Othra na magbigay ng 8,000 rupees o higit $100 kada buwan sa mga magulang ni Kumar at binibili ang lahat ng kanilang hilingin para tratuhin ng mabuti ng mga magulang ni Kumar si Othra o kaya ay ituring man lang bilang isang pamilya. Pero hindi pa rin to naging sapat para kay Kumar. 2019, isang taon lang mula nang maikasal ang dalawa, nagsimulang magplano si Kumar sa pagtapos ng kanyang sariling asawa. Pero syempre, ayaw niyang makulong dahil dito o kaya naman ay mahuli. Kaya't nag-isip siya ng kakaibang paraan at nakaisip ng planong gumamit ng kamandag ng ahas para tapusin ang asawang si Othra. Ayon sa ulat, hindi na bihira sa kanila ang malagutan ng hininga dahil sa kagat ng ahas, lalo na sa rehiyon ng Kerala sa India. Bagaman hindi po ako sigurado kung ang ulat na to ay para ba sa buong India. Pero mayroong 1.2 milyong binawian na ng buhay dahil dito mula 2000 hanggang 2019. Isang napakataas na bilang at 99.9% nito ay itinuturing na aksidente. Kaya't hindi nakatakataka na isa tong perpektong sandata para walang sino man ang maghinala.
Nagsimulang mahumaling si Kumar sa ideyang ito at nagsimulang manood ng napakaraming video para malaman kung paano humawak ng ahas at tungkol na rin sa kamandag ng mga to. At dahil sa panonood niya ng mga videong may kaugnayan sa mga ahas, nalaman niya ang tungkol sa Russell's Viper. Itinuturing itong isang napaka-agresibong ahas sa Asya. May isang viral video kung saan ang isang patak lang ng venom ng ahas na to ay nagiging parang jelly na ang dugo, kaya't napakabilis lang nitong iparado ang sistema ng daloy ng dugo ng tao. Kaya't naging kumpiyansa na si Kumar na gawin na ang kanyang masamang plano. February 26, 2020, illegal na bumili si Kumar ng Russell's Viper mula sa isang nagtitinda ng ahas. Ayon sa ibang mapagkukunan, labag sa batas ang pag-aalaga ng ahas kung hinuli ito mula sa gubat. Pero kung ito naman ay ipinadala mula sa ibang bansa ay walang problema. At ang pagkakaroon ng Russell's Viper bilang alaga ay labag sa batas. Kaya't ang negosyo ng nagbebenta ng naturang ahas na kinilala na si Chabarokavu Suresh ay labag din sa batas. Binili ni Kumar ang nasabing ahas sa halagang 10,000 rupees o mga $135 at agad na nagplano. Ang una niyang ginawa ay inilagay ang ahas sa kanilang hagdanan sa pagitan mismo ng unang palapag at ikalawang palapag. Saka ipinakuha kay Ustra na nasa itaas ang kanyang cellphone sa ibaba. Umaasang hindi nito mapapansin ang malaking ahas sa may hagdan. Pero syempre habang bumababa si Ustra, napansin nito ang ahas sa kanyang harapan. Sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang asawa. Bumaba naman si Kumar at nagpanggap na parang walang alam. Kumuha ng isang plastic bag, inilagay ang ahas sa loob nito at sinabing kanya nang itatapon. Dahil sa nabigo ang unang tangka, muli siyang nag-isip ng pangalawang plano. March 2, 2020, makalipas lang ang ilang araw mula nung una niyang tangka, sa pagkakataong to gusto niyang tulog si Ustra. Kaya kumuha siya ng pampatulog, inihalo sa rice pudding saka ibinigay sa asawa. Nakita niyang kinain to ni Ustra na agad namang nanghina at mahimbing na nakatulog. Nang makatulog ang asawa, muling inalabas ni Kumar ang ahas at sa pagkakataong to gusto niyang tiyaking matuklaw talaga to ng ahas at nangyari nga. Pinakagat ni Kumar ang ahas sa braso ni Ustra kaya't nakapaglabas to ng lason. Sabi ni Ustra, nagising siya sa sobrang sakit at hindi makagalaw. Humingi siya ng tulong sa kanyang asawa. At syempre si Kumar, kumilos ng napakabagal para dalhin si Ustra sa ospital. May mga pagkaantala pero sa wakas nakaabot din sila. Nang makarating sa ospital, sinabi ni Kumar sa doktor at sa pamilya ni Ustra na sa tingin niya ay natuklaw ng ahas ang kanyang asawa habang naglalaba to sa loob ng banyo. Naospital si Ustra sa loob ng 52 araw, halos 2 buwan at maswerte namang gumaling. Bagaman nakahiga lang siya sa kama, nag-graft ang kanyang balat at hindi na muling makakalakad pa ng maayos dahil naapektuhan ang kanyang mga ugat at may mga bara sa kanyang daluyan ng dugo. Labis namang nadismaya si Kumar dahil muling nabigo ang kanyang pagtatangka. Nalaman din kalaunan na sa kanyang search history na kinabukasan pagkatapos na maospital ng kanyang asawa, nanood siya ng mga video tungkol sa cobra. Ngayon, ibang ahas naman ang kanyang gusto, isang mas makamandag na ahas. Nang nasa ospital si Ustra, sinabi niya sa kanyang mga magulang na hindi naman siya naglaban ng mga damit nung gabing yon, kaya hindi siya sigurado kung saan siya natuklaw ng ahas. At dahil sa hindi naman bihirang ang matuklaw ng ahas sa India, hindi na lang din napagtuunan ng pansin kung bakit nga ba natuklaw si Ustra. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pagkakalagak sa ospital, pauwi na siya sa bahay ng kanyang mga magulang para doon na lubusang magpagaling. April 22, 2020, nang nakauwi si Ustra sa bahay ng kanyang mga magulang, sa anumang dahilan nagmamadali si Kumar. Bumalik siya sa nagbebenta ng ahas at agad na bumili ng cobra. May 6, 2020, 2 linggo lang mula nang makalabas si Ustra sa ospital. Walang nakapansin na may dala ng ahas si Kumar sa bahay ng kanyang mga biyanan para sa muling pagtatangkang tapusin si Ustra. Gaya ng dati, nilagyan ni Kumar ng pampatulog ang inuming ibinigay niya sa kanyang asawa na agad naman nitong ininom.
Walang kahit na kaunting pagdududang gagawan siya ng masama ng kanyang pinagkakatiwalaang asawa. Sa pagkakataong to, nakatulog na sa kanyang kama si Ustra sa bahay ng kanyang mga magulang na nasa ikalawang palapag. Nilabas ni Kumar ang dalang banga kung saan nakatago ang dalang ahas. Binuksan at pinalabas sa pag-asang tutuklawin nito ang kanyang natutulog na asawa. Nalaman kalaunan na 7 araw na ikinulong ni Kumar ang ahas sa loob ng pinaglagyang banga. Sinadya na talagang gutumin ang naturang ahas para pag pinakawalan niya na to, agad nitong tutuklawin si Ustra dahil sa gutom. Kinaumagahan, nagtaka ang pamilya ni Ustra dahil hindi pa to bumababa para sa agahan. Mas matagal ang kanyang tulog ngayon kaysa sa dati. Kaya't umakyat na ang kanyang kapatid na babae para tingnan kung mayroon bang problema. Naabutan niyang walang malay at hindi na gumagalaw si Ustra, kaya't agad siyang dinala ng kanyang pamilya sa ospital. Sa kasamaang palad, binawian siya ng buhay kinaumagahan. Napag-alaman na mayroon siyang 2 marka ng kagat ng ahas sa kanyang braso na labis namang ikinabigla ng kanyang mga magulang. Dahil 2 buwan pa lang mula nung makagat ng ahas si Ustra at ngayon nakagat na naman siya ng ahas na para sa kanila'y napaka-imposible naman atang mangyari na 2 beses na magkasunod siyang makagat ng ahas. Naka-aircon ang kwarto ni Ustra kaya't nakasarado ang kanyang pinto at mga bintana. Alam din nilang ang rehiyon kung saan sila naroon o ang bayan kung saan nakatayo ang kanilang tahanan ay lugar kung saan walang makikitang ahas sa paligid ng mga kabahayan. Nagpatawag sila ng isang dalubhasa sa ahas para tingnan kung saan posibleng sumiksik ang ahas sa loob ng kanilang tahanan. Sinabi naman ng dalubhasa sa pamilya ni Ustra na imposible para sa isang ahas ang makagapang paakyat sa bintana ni Ustra dahil masyadong mataas ang mga bintana sa taas na kayang gapangin ng katawan ng isang ahas. Doon nagsimulang maghinala ang pamilya ni Ustra sa asawa nitong si Kumar. Ayon naman sa investigasyon ng mga pulis, sinabi nila kasama ng eksperto ng ahas na una, hindi nanunuklaw ang mga ahas maliban na lang kung sinadya talaga tong i-provoke. At sa pagsusuri, talagang kinailangan pa nila na sadyang ilang beses na i-provoke ng paulit-ulit ang isang ahas para lang subukan itong tuklawin ng isang tao. Dinagdag din nila na paglampas ng 8:00 ng gabi, talagang tulog na rin umano ang mga ahas. Gumawa sila ng eksperimento at buong video tungkol dito para lang mapatunayan ang kasong ito. Sa eksperimento, kumuha ang mga investigador ng isang peking brasong dinikitan ng isang piraso ng karne. Saka pinoprovoke ang ahas para lang malaman kung tutuklawin ba talaga nito ang peking brasong may karne. At sa kabila ng maraming beses na pagtatangka, hindi ito tinuklaw ng ahas. Pero kalaunan, matapos ang ilang beses na pag-provoke sa naturang ahas, gumanti na rin to at tinuklaw na ang naturang peking brasong may karne. Pero muli, kailangan panggalawin ang ahas ng maraming beses para lang subukan itong tumuklaw ng tao. Sinabi ng mga eksperto at ng mga magulang ni Ustra na imposibleng gising ito at susubukang galawin ang naturang ahas para lang siya tuklawin. Ang malakas na ebidensya ay nasa panahon ng pagsusuri ng katawan ni Ustra ay may nakitang 2 marka ng kagat ng ahas sa kanyang braso na may lapad na 2.3 at 2.8 cm, mga nasa 0.9 at 1.1 inches na mas malaki kaysa sa dapat nakagat ng pangil ng kobra na nasa pagitan ng 0.4 at 1.6 cm. Isa itong matibay na ebidensya dahil para makuha ang mga distansyang yon ng mga pangil ng naturang ahas, nangangahulugan na mano-manong pinakagat ang ahas sa pamamagitan ng paghawak ng itaas na panga nito para idiin ang pangil sa naturang braso. May iba pang eksperimentong ginawa ang mga investigador. Sinubukan nila kung tutuklaw ba talaga ang ahas ng natutulog na tao. Inilagay nila ang ahas katabi ng natutulog na peking tao at hindi nito sinubukang tumuklaw. Saka pa lang nung paulit-ulit na itong i-provoke. Sinabi rin ng mga eksperto na halos imposible para sa isang ahas na subukan at gumapang papasok sa loob ng kwarto ni Ustra sa pamamagitan ng mga bintana o mga bentilasyon ng aircon dahil 1/3 lang ng kanilang haba ang maaaring itaas ng mga ahas sa kanilang mga katawan ng patayo. Sinabi rin ng mga ekspertong nakagat ng cobra o Russell's viper na sobrang sakit nito lalo na ang mga cobra.
Naaapektuhan ng laso nito ang mga ugat kaya't hindi makagalaw ang sino mang matuklaw. Sinabi rin ng mga eksperto na malamang na sa sobrang sakit nito nagising si Usra. Pero dahil sa lakas ng kamandag na maaaring nakaapekto sa daloy ng dugo nito, hindi na ito makagalaw o makahingi man lang ng tulong. O kaya naman, nakita ni Kumar ang paghihirap ni Usra pero wala siyang ginawa para tulungan ang kanyang asawa. Maaaring pinagmasdan niya lang to habang unti-unting nalalagutan ng hininga. Pagkatapos makita ang lahat ng mga katibayan at kamuntikang pagpapasyang aksidente ang nangyari kay Usra, inaresto si Kumar pati na rin ang nagbebenta ng ahas. Sinampahan din pati ang kanyang mga magulang dahil sa potensyal na pagtulong kay Kumar na alisin ang anumang ebidensya. Hinukay din ng mga pulis ang katawan ng ahas na tumuklaw kay Usra at isinailalim din sa pagsusuri. Dahil nung makita ang ahas, matapos madala sa ospital si Usra, talagang nailigpit nila to para hindi na makatuklaw pa ng iba. At sa resulta, nalamang walang laman ang tiyan ng nasabing ahas. Ibig sabihin, talagang ikinulong ang ahas na yon sa loob ng mahigit 7 araw. Ito ay dahil sa ang mga ahas ay karaniwang kumakain 2 beses sa isang araw at tumatagal ng 7 araw para matunaw ang mga kinain nito. Ibig sabihin, sinadya talagang gutumin ang nasabing ahas. Ayon sa nagbebenta ng ahas na si Sarush, wala siyang ideya na gagamitin ang ahas na yon para sa ganong uri ng layunin at nawala siyang kinalaman sa pagtapos kay Usra. Nang malaman niya ang insidente sa mga pahayagan bago siya maaresto, tinawagan niya si Kumar at sinabi niya ditong huwag siyang idadawit dahil hindi niya naman alam na gagamitin pala sa masama ang binili niyang ahas. Dinagdag pa niyang ayaw niyang madamay dahil ayaw niyang makulong ng ilang taon. Bago ang pag-aresto sa kanila, sinabi ni Kumar kay Sarush na maaari nilang ipalabas na ang dahilan kung bakit sumakabilang buhay si Usra ay dahil sa sumpa ng ahas at siguradong maiiwasan nilang mapaghinalaan at makulong. Sa kanilang lugar, may tinatawag na sumpa ng ahas. Ito ay isang paniniwala sa pamahiin na may kapangyarihan ang mga ahas na isumpa ang mga pamilyang hindi sumasamba sa kanila. Kalaunan sa paglilitis, pinawalang sala si Sarush at nagpa siyang tumistigo laban kay Kumar. October 13, 2021, nasintensyahan si Kumar ng 2 habang buhay na pagkakakulong. Sinabi rin ng korte na ito ang kanilang unang alam na kaso kung saan may nasintensyahang gumamit ng ahas bilang sandata sa pagtapos ng tao. Kaya ano nga ba ang pangunahing motibo? Nalaman ng mga pulis na ang pangunahing motibo ni Kumar ay ang life insurance at para na rin makuha ang lahat ng mga alahas at ginto ni Usra. Sa resulta ng pagsisiyasat, nalaman ding ilang buwan bago niya tinapos si Usra, kumuha siya ng life insurance sa ilalim ng pangalan nito. Gusto niyang kumita ng malaking pera para sa pagtapos sa kanyang sariling asawa. Muli, tinawag ang kasong ito bilang ang pinakabihirang kaso sa lahat at hindi natin alam kung ang 99.9% ng mga insidenteng itinuturing na aksidente, maaaring ang 1 o 2 sa kanila ay maingat na pinagplanuhan at sadyang sinadya.